Alright! Yan na naman. Welcome back, guys! Yun. Alright, welcome back to another episode on The One. Yes, and my name is Joma, bassist ng Monster Turn Machine. And ako nga pala si Tim De Ramos, drummer ng Monster Turn Machine. Welcome back again, guys. Yan, oo nga. Salamat sa mga nanood, sa mga nag-subscribe, tsaka sa mga nagtanong. Yung mga gusto pa magtanong, huwag kayong mahihiya. Mag-comment lang kayo sa amin, mag-message. Yes. Kung alam namin, sasagutin namin. Ha? Yan. Tapos, ito, simulan na natin agad. Alright. May nagtanong tungkol sa mixer. Aha. Gusto matuto kung paano daw siya gamitin sa live setting. Mm. Sige, take it away, Tim. Alright, so, mixer. Yo. Oh, shit. Pwede ba tayong magburo dito? Okay, sorry. Ayan, no? I-blip mo na lang yan. Ayan, mixer. Oh. Okay, so, tanong sa mixer. So, drummer ka or gitarista ka o singer. Usually, kung drummer ka, meron kang extra mixer sa bahay o balak mong bumili ng mixer, gusto mong gamitin either to monitor the band, to monitor the click, the playback, kung banda kayo na meron kayong playback sa gitara or anything, percussive instruments, itong mixer ang kaibigan natin. Yes. So in this video na papakita namin, I'll show you how I do the process from input, output, and yun. Roll VTR! Pong, 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 pong! Alright, so meron kang mixer, bagong bili mixer, or extra mixer sa bahay gusto mong gamitin para i-monitor yung banda, yung playback, yung metronome. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit. Let's start from the top. XLR input for vocals, guitar, bass, drums. Line input for metronome or playback. Then, all the way down is your channel knob or fader. Isa-set ko yan sa 0. Then after I set it to 0, unity gain, isa-set ko rin yung master fader to 0, unity gain. At this point, dapat wala pang tunog sa playback or metronome, or kung meron na yung vocals, yung gain na ba magdedetermine kung gaano mo kalakas gusto papasukin sa mixer yung signal. And then you look at the meter kung green, yellow, or red kapag nakiklip na. And then you can add compression. Then you can also add EQ. So my rule is instead na mag-add, I will subtract first. I will cut lows. Kung vocals, babawasan ko yung low frequency. And then also, pwede ko rin lagyan ng highs and mids. Depende sa gusto yung tunog. Then pwede nating lagyan ng reverb. Yan yung reverb knob or delay or effects knob. Yan yung knob to the master fader. So from the top, yung signal punta dun sa effect knob, goes to the master effect knob, and then pupunta yan sa master fader. Same goes sa top, channel knob or fader going to the main master fader. You can mix both, and then you can monitor to your headphones or to your speakers. And then you can repeat the process to channel 2. Alright, bye! Alright, so napanood nyo yung video about mixer. This time, meron tayong sunod na katanungan about... Ano daw? Kung okay ba mag-overdub ng drums? Well, so overdub ng drums, dalawang klase yan. Sa experience ko, merong overdub ng drums na tutugtugin mo yung main performance, and kung medyo sumabit ka ng konti, punch in ka doon. So, it's like a method called overdub din. Or, tutugtugan ng groove, and then, naka-predetermine na a certain section nung groove mo, hindi mo tutugtugin yun kasi you'll make room for the overdub toms or cymbals. Ganon din sa gitara or sa bass saka sa vocals. This time, meron ulit tayong another video. Hindi ko ginawa yung second example ko na naka-predetermine yung drum fill
at saka meron ng underlying groove. Ang ginawa ko dito, nirecord ko ng individual yung kick drum, snare drum, cymbals, tom 1 and floor tom. Just to, para lang makita nyo kung ano yung process at tingnan natin kung meron nga bang pagkakaiba. Alright, roll video! Alright, sa video na to, sinubukan ko i-record yung bass drum, yung snare, yung rack tom, floor tom, at overheads ng magkakahiwalay. And then mamaya i-layer ko lahat. Ito yung sabay-sabay na. Yo, Alright! So, ano sa tingin nyo? let us know. Ang sa akin, I think, ang overdubbing in general is an effective way to enhance the performance, lalo na sa recording. Kasi, kung may mga instances na talagang mahirap makuha in one take, makakatulong talaga yung overdub. Pero, kailangan planado mo yung part kung saan ka mag-overdub, and you really have to practice the part that i-overdub mo, and then you have to give room ahead or space ahead bago ka mag-overdub para seamless yung pag-overdub mo. Para hindi tunog basta lang Parang pinato. tinagpi. Oh. Halata yun eh. Oh. Diba? Para sa bubong. Kita. Kailangan hindi halata para i-enhance yung performance. So, ang ginagawa ko, pagka nire-record ko si Joma o si Mike, o pag yung gitara ko o yung drums ko, we always play at least 2 bars before the actual punch-in o yung overdub na section. Para may buwelo. Yes. Kasi halatang halata yun eh. Yung kung paano yung posisyon ng kamay mo, kuwalay sa akin sa bass, halata yun na kung paano ko tinamaan ng pick yung string, kung siya hinit, kung sa E string o sa A string. Yes. Halata yun eh. Sa sobrang under the microscope ka kasi pag nagre-record. Oh. Na kapag pinakinggan mo sa headphones yun, pakinig mo yung subtle differences na yun. At yung konting talon lang na yun, madadala na niya yung buong kanta. Sayang. Oh. Sayang. Oh, at saka yung pag nire-record ko si Joma ng bass, specific na sinasabi ko, tandaan mo kung nakapick ka or nakadaliri ka ba sa take na yon. And then, tandaan mo kung yung punch-in mo nasa high E ba, for example, or nasa low E, ano yung chords before the punch-in. Lahat yun. Yes, Factors yun. sa drums, pag nag-crash, yung punch-in mo, you wanna make sure na nag-crash ka din. Kung left and right crash ba ang ginamit mo sabay, or right crash, or left crash, para lang seamless pagpasok. Kasi yun yung, sa experience ko, yun yung pinakamahirap. Kapag mayroong crash, and then nag-punch-in ako, pero yung punch-in track ko, yung overdub track ko, walang crash. Biglang all of a sudden, yung original, biglang wala na yung, biglang ang linis. So, importante na matandaan mo or pakinggan mo lang, okay, take notes. Okay, merong crash at the end. So para pagdating mo sa section na yon, you hit the crash whether it's left or right or sabay, snare, rim shot ba? Kasi minsan baka mamaya todo ka dun sa first performance, sumabit ka pero naka-rim shot ka all the way. Pag punchin mo hindi ka na naka-rim shot. That's Iba one yun. thing. Oh. That's one thing. Halata yun talaga. Yes. Halatang halata. And then, ganun din sa vocals. Pag nire-record ko si Mike, pag may mga takes na, okay Mike, isa pa.
inaano ka sa kanya, wait, Mike, nag-move ka ba? Lumayo ka ba ng konti sa mic? Or nung tinake mo ba yun, masyado ka bang malapit sa mic? Or, Philippines. ah! Oo, yun. Lahat yun. Yung Lahat yun. distance na yun, factor yun para magbago yung sonic quality nung recording mo. Yes. Halatang-halata yun. Pero naintindihan ko na ang hirap din kasi mag-record talaga ng isang straight. Yes. Kasi pagka alam mo na nire-record ka, merong nakatingin sa'yo na nakikita mo na nire-record ka, nakakaba yun. Oo. Yun. E di yun nga lang, kapag kailangan mo talaga mag-overdub, you have to take notes. Kung yung allowance ka ng 2 bars before yung mismong part na i-overdub mo, para lang talaga seamless yung transition. Yes. Alright. Okay, so, I guess may bisita tayo. Ano yan? What's up, little man? Lego ulit Dito ka, come here, not there. Dito. May bisita tayo ngayon. Ano yan? Pakita mo. Oh, I got this. Ano yan? Ano yan? It's a Lego set. Oh, wow. Pakita natin. Yan, baka ma-sponsoran tayong Lego. Okay, baka ma-sponsoran kami ng Lego. Okay, Pogi. Say bye. Bye. Okay, we'll see you again. Okay. Lagi kami binibisita ng anak ko. Ang galing mo tumiming Oo nga eh. Ngayon mo lang kami pinuntahan. Mano to sa akin. Magaling tumiming. Nasa click din yung bisita niya. Kanina pa kami dito, hindi kami pinupuntahan. Sakto, no, nag-record, saka biglang pumunta. Okay. Ito, huling tanong. Wilbert, itong pinaka-paborito ko ng tanong na feeling ko Oh, kaya inabangan natin to. sagutin. Inabangan natin to. Merienda. Ano daw bang merienda masarap kainin kapag ka Yes. nagre-record? Sa amin naman, anong masarap kainin kapag ka nagpa-practice, nagre-record, or anything. Sa umaga. Yeah. No? Yung umaga. Kasi malayong pinupuntahan namin dito. Kaya laging almusal yung dating ko dito. Yes. Lagi kami pumupunta sa Island Pacific o yung sa My House Yes. Buffet. buffet. Yan, Oh. garlic fried rice. Yes. Sa So, bawang. yun. Masarap kumain. Lalo na kung early morning session, which yun yung ginagawa namin dahil may iba rin ginagawa kami other than music. So, early morning session, sasabihin ko, okay, Sunday, 8 a.m., practice tayo. Pagdating nila 8 a.m., okay, chibog muna tayo, breakfast. Then, afternoon, Meeting. magka-practice na. Practice, meeting. Meeting or recording. Speaking of merienda. Yung favorite namin, Island Pacific. Ano yan? Product reveal. Ayan. Puto, ube. Kulay pasa. Alright, buksan natin yung puto ube natin. Guys. ASMR. Alright, so, masarap din naman talaga mag-practice at sa mag-record ng busog ka. May laman ng tiyan mo. Hirap mag-record kapag gutom na. Kasi bakit? Lalo na pag nagre-record ka ng vocals, maririnig mo na kumakalam na yung sikmura mo, tapos parang mahirap. Hindi ka makakanta. Marinig. So, syempre, may konting kape. Anong oras tayo huli kumain? Ano ba yun? Alas 10? Anong oras na? Bayawan ko. Masarap yung yung ube pandesal ng Island Pacific. Pero dito lang yun sa di ba? Oo. Sa Murrieta lang, di ba yun? Yung Temecula. Temecula pala. Yes, Temecula. Ano to? Merienda? Oo. Yung pangalan ng product, merienda mismo. Sari-sari. May pandesal. Yung pandesal doon, men. Sarap. 450, 12. Lambot, men. Sarap. Sarap. So, yun. Napaka-importanteng kumakain ka bago ka mag-record ng drums, ng gitara, ng vocals kasi hindi ka makakapag-isip ng tama pag gutom ka. Kulang sustansya. Tapos kung lahat kayo gutom na, medyo mainit na ulo nyo, pag nagkakamali na bawat isa, meron ng pipitek, meron ng mababad trip, mahihirapan. Baka mag-disband kayo pag gutom kayo. Kaya kumain muna. Kain muna. Kakain lang naman eh. Yun lang naman. Alright, so that concludes our episode. Medyo Yes. hindi mahaba. Okay, medyo hindi mahaba episode natin, pero hopefully, nagkaroon ng konting linaw
yung mga katanungan. And then we'll do a follow-up videos as well kung paano yung mga details talaga in between how to use the mixer. Kasi meron din talagang process yung pagka magre-record ka ng drums, gagamitin mo yung mixer to monitor the mixer, and then yung click track and playback. Mahaba yun. Pero yung pinapanood namin sa inyo kanina, it's just yun yung pinakakailangan mo to understand the flow of the mixer para ma-apply mo yung mga ibang bagay na gusto mo. Lalo na kung gusto mo mag-monitor ng sa banda, click, or playback. And then, ganun din naman sa overdub. Yung concept nun, yun din, nuts and bolts. Pero, syempre, maraming version. So, hopefully. Yun. Basta pag may tanong kayo, mag-message lang kayo sa amin. Mag-comment kayo doon, no? Magtanong kayo, mababait naman kami. At pag meron kayo mga suggestion ng mga kung saan masarap ang food trip, try namin puntahan din yun. No? Pagka nandun tayo sa area. Yes. No. Again, maraming salamat sa mga nanood, mga nag-like, nag-share ng mga video na Yes. post namin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe sa YouTube channel namin. Instagram, medyo may sapot na yung Instagram namin. May sapot na. May Instagram din kami. May sapot at parang yung Teka, tingin ko bibilawan kanina ako. may konting lumot na yung Instagram namin, guys. Kulay Bisitahin nyo yung Instagram namin, YouTube namin. So, yun. Maraming salamat. Again, on the one, signing off. Bye-bye! Bye-bye.